nag-steady yung ilaw na hindi namamatay, sira na ang board mo. Hawakan mo to, kung mainit, sira na ang board mo. Ano ko, hugutin ko. Hello guys! Dahil na-shoot ko na ito nung pinapagawa namin yung aming piso wifi, i-share ko na lang din sa inyo kahit hindi ito ang linya ng aking video. Ang nangyari kasi dito sa piso wifi namin, nagkaroon ng kidlat na malakas na tumama dun sa malapit lang sa bahay namin na naka-on yung piso wifi. Hindi tumama sa piso wifi namin yung kidlat talaga. Doon lang sa katabi namin kasi yung lighting, di ba makikita mo naman yun or saan gumalabog. Yun, doon sa kapitbahay lang namin, hindi sa amin. Pero naapektuhan yung amin parehas kasi kami may piso wifi ng kapitbahay ko. So sa kanya yung napuruhan kasi pati main ng wifi niya inadali, sa akin hindi. Ang nag-shutdown lang sa akin ay hindi siya totally nag-shutdown, hindi lang siya gumagana. Pero meron siyang internet papunta dun sa piso wifi pero hindi nagana, ganon. Hindi nagko-connect yung wifi papunta dun sa piso wifi. Pero makikita mo dun sa main ko na nagsusupply siya ng internet kasi nakakonect kami sa main eh. Pero yung piso wifi hindi talaga nalabas, ganon. Ang naging sira niya guys ay board. Sinot ko na rin si kuya na technician kasi gusto ko yung way niya kung paano mag-explain lahat, kung paano yun, ganito, ganyan. Kaso lang, syempre, hindi naman kami technician, kaya hindi namin masyadong maintindihan. Pero at least, they explain niya, nagkakaroon ka ng knowledge kahit paano. Yun. Sa'yo ka papakabit. Pwede rin naman. Kaso, mataas ang ano ko, Kabit ng ganun din, ang papatakan, 3,000 din. Kasi bibili ko yung board, tapos bibili din kayo. Kasi actually ma'am, ganito yan. Actually madali mag-repair. Madali din lang yung ganyan. Ang problema, pag nasira yan sir, sino kukontakin mo? Wala. Diba ako rin? Parang nga nangyari dyan, Ikaw na ako yung last touch, diba? Kasi ako, miski ako, yung mga nakabili sa akin, okay lang na ipa-repair nila sa iba. Kaso nga lang, pag pina-repair nila sa iba, void warranty, pang 3 months warranty lang naman, hindi naman umabot na ganun. Kaso nga lang, syempre, pag pinakailangan na ng iba, mas pabor sa akin. Kasi pwede ko lang ituro na, balik mo na lang sa pinagpagawan mo kasi binago niya na yan. Diba ganon? Ang problema, kaya madalang ako tumanggap ng kliyente pagka alam ko pati alam mo yung mga anong kausap, mayabang kausap, yung tipong, ganun lang naman ang sira niya, yung parang mas marunong pa sa'yo. Oo, yung gano'n, yun lang naman, yun lang pala, Ikaw na gumawa. Ayun po yung gumawa, kasi ang hirap po kasing mangako, ayoko kasing mangako na sisingil ako ng gano'n, tapos pagkatapos nagka-problema, syempre mga problema kayo, kasi nga ako, yun din lang, ang logic ko naman, pagka maisip ko, last priority na kayo, kasi kayo hindi naman yung singil ko sa inyo, hindi naman ganun kapag, kasi actually ma'am, ang bendo ko, yung bendo nasa 200 plus na ang naibenta ko. Kaya kung tutusin, hindi ko naman kailangan talagang tumanggap na. Okay. Oo. Hindi mo nagagawa ng kayo dyan pala. Nag-build talaga yan. Tingnan niyo po yung Facebook. Oo. Nag-build talaga ako. Kaso nga lang, parang tumigilan rin ako sa pag-post ng benta-benta. Kasi, kung nung dati, halos kalahati ang kikitain mo. Kunyari, isang bendo, 10K. Oo. Bibili ako ng materyales, mabubuo ko yan, 4,500 lang. Isipin mo, di parang 5,500 kikitain mo. Kukuha na ako ng taong magkakabit para bibili na ako bala, bayaran ko ng 5,000. May ibalik ko pa rin ako. Diba gano'n? Kaso nga lang ngayon, nagpakat yung materyales, parang sabihin natin, bubuo ka ng isang bendo, 7,000 na, 3,000 na lang. Kukuha ka pa ng tao. Kasi hindi naman po pwede ko lang mag-isa magkakabit. Papasok pa rin siya sa Di parang dugas na lang. Ang problema nun, yung obligasyon ko naman sa kanila, kahit pa lumagpas yung warranty. Diba, kahit naman lumagpas yung warranty, tapos yung warranty, hindi naman sila pwedeng itaboy na, kasi syempre wala naman silang alam. Tapos, iiwanan mo sa area. Tulad mo, nangyari siya. Yan yung mahirap, yung pagkabalik ka sa second hand, wala ka habulin. Sir, ano pong pangalan niya? Airgood, piso wifi. Oo. Zero, normal yan. Problema, hindi lang siya nag-account. Hindi siya nag-account. Yan, sira talaga. Yeah. Pinang mo. Admin po nito. Yan, kuya. Alam niyo saan? Administrator din ang password. Pass 214. Yun ang okay. Kuya. Mamaya pagdating doon, obtaining ID ulit. Kasi nga, nandito pa lang yung tama. Apo.
ko pala guys na videohan kung saan banda yung bahay o pwesto ng technician. Dito lang yan sa sa may malapit sa FPIP, papuntang FPIP ganun. Bago start tollway, dun sa may tulay doon mismo. Pag galing ka naman dito sa Palengke Santo Tomas, dire-diretso lang siya, tapos makikita mo yung tulay na overpass. Pero yung sasakyan na nasa taas, yung ganun. Sa malapit sa Star Tollway, yan, doon siya. Basta doon magtanong na lang kayo doon kung saan yung pwesto ng technician ng Piso Wi-Fi. We're going on vacation, so where you wanna go? So, ang piso, 12 minutes, 10 Mbps. Ang 5 peso, 3 hours, 10 Mbps. Pero good for 6 hours. Ang 10 pesos, may makulit din akong klienting ganyan. Ilang beses na sisiraan. Tapos, sinasabi ko na sa kanya, sasabihin niya, bakit yung kapitbahay namin, naka-extension din lang naman, hindi naman nasisira. Video? Hindi, saan nga ito nakaling? Good. Sara, Good yung then. nasa antena. Ayan. Ayan. Nag-steady yung ilaw na hindi namamatay, sira na ang board mo. Hawakan mo to, kung mainit, sira na ang board mo. Ano ko, hugutin ko. Kasi nagre-reboot pa siya eh. Magkakabubuhay pa lang. Try natin kung ano. Papagda naman natin ito, di ba? Wala pa. O yun, i-blink na. Kasi kumonek ka na ko yun. Tingnan natin kung connect na. Ito, ang pangalan na ito, wala pa. Matay. Real good, no? Grab. Ano ipapalitan natin pangalan? O yan na. O yan, no? Kita nyo, blinking siya, oh. Pati internet blinking. Pag nag-internet ako, magbi-blink din yan. Yun ang normal, ha? Kaya observe nyo na. Yung sinasabi ko, malalaman nyo kung sira ang board, pag saksak nyo pa lang at umilaw siya at hindi na namatay, tulala na, ibig sabihin, sira na yung board. Pero pagka once na sinaksak mo, namatay na 3 beses, 2 beses mamatay 3 beses, ibig sabihin, nag-boot na talaga siya. Nag-boot na siya ng kanya. Tapos ang coin slot, yun nga, dapat ito lang ang ilaw. Pag may umilaw dito sa taas, ibig sabihin, sira na yung coin slot nyo. No? O ngayon, ang assignment nyo, palitan nyo ng saksakan to kasi yun yung nasira. Saksakan nyo. Ngayon, ito naman ang papalitan natin. Okay, magta-try tayo mag-connect. Connect. Yan. Yan na. Okay na siya. Tapos, Welcome. Please insert coin. Thank you. yan. Kasi connected pa ako. Wala na pala. Nag-expired kasi isang araw lang yung hulog ko. Yan, kaya wala na akong oras. So, nagana na siya. Na guys, nagana na ulit ang ating Piso Wi-Fi. Nasa labas, may ilaw. Sarap ng tindahan. Hindi na ako makalabas kasi gabi na. So, naging pag-aayos pala ng aming Piso Wi-Fi, pinalitan yung board. Kasi totally nasira yung board eh. Yung pinaka, ganun niya, yung lahat yun. Hindi na nagagana yung pin niyang tinatawag. Hindi na gumana. So, palit board. Tapos, bumili kami ng bagong license. Kasi, syempre, parang pagkaintindi ko dun sa technician, pag nagpalit ka ng board, mapapalitan na rin yung license mo.
So, kailangan panibagong license. O, di ba? Maging technician ka na lang para instant money agad, talent lang, o, di ba? Money na agad. Ito ang magandang maging trabaho. Maging technician.